Na-booking kasi po mga kababayan. Kaya nagpunsyo Pilato yung China. Pero anya Mr. Maravillas, anong mangyayari doon sa mga documents na nadiscover? May pirma si Atty. Harry Roque. Hayaan muna natin yung ating mga authorities. Maglalabas na lang po ng official statements yung PAOK. May pananagutan ba si Atty. Harry Roque? Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Hugas ngayon mga kababayan si Atty. Harimao. May mga dokumento kasi mga kababayan na nadiscover doon sa raid na ginawa ng PAOK sa Pogo Compound po sa Porac, Pampanga. Yan mo yung report ng GMA. Mga dokumentong pirmado ni Atty. Harry Roque na discovery din sa Porac, Pogo Compound. Tapos, todo deny po siya, no? Si Atty. Harry Roque. Mga dokumentong pirmado ni Atty. Harry Roque na discovery din sa Porac, Pogo Compound. Diyan po nakuha sa raid na ginawa ng ating mga authorities. Yan po. Mga kababayan, diyan yan Mr. Maravillas, baka hindi yan authentic kasi wala mang butas. Pabutasan natin kay Senator Bato para maging authentic po. Diyan yan Mr. Maravillas, ano mangyayari? Ini-evaluate mga kababayan kung ano nga ba ang koneksyon sa mga illegal operations ng Pogo nitong si Atty. Harry Roque. Pero anya Mr. Maravillas, di ba yung China, yung embassy ng China nagsabi na nananawagan sila sa ating gobyerno na yung Pogo ipagbawal na. Ito po, bad for relations, China presses Philippines to ban Pogos. Nagpunsyo Pilato din yung China kasi nabuking na. May mga spies po. Malamang yun ang intensyon nila para hindi isipin ng ating mga mamamayang Filipino. Ginamit nila yung Pogo para mag-espiya dito sa... di ba? Double talk po ang China. Yan ang pag-uugali nila. Huwag kami... niya Mr. Maravillas, ano yung mangyayari niyan? Hayaan natin yung mga authorities ang mag-evaluate po. Then, siyempre, after thorough evaluation po, magpapaabot sila ng recommendation yan sa ating Pangulong Bongbong Marcos. So, meantime, balikan muna natin itong na-discovering mga dokumento. Di pa, iparinig ko sa inyo yung report kung ano to na mga sinasabing dokumento. Isang dokumentong pirmado ng isang dating opisyal ng gobyerno ang natagpuan sa Inahulog Group na Pogo Compound sa Porac, Pampanga. Meron ding pagkilala ng isang PNP unit dahil sa donasyon. Live na nakatutok si June Veneracion. June. Emil, ilang dokumento at certificate gaya na lang umano ng appointment papers ng isang dating tauhan ni dating presidential spokesperson Harry Roque ang nakita sa loob ng ni-raid na Pogo Hub na ito dito sa Porac, Pampanga. Sabi ng mga otoridad, Emil, nakapagtataka yan. Sagot naman ni Roque, huwag daw itong haluan ng malisya. Huwag daw haluan ng malisya. Pinasok ang mga natitirang gusali na hindi pa nasusuri sa Pogo Hub compound na ito na pugad daw ng mga illegal na aktibidad. Sa Security Office, nakita ang Certificate of Recognition ng PNP Regional Highway Patrol Unit 3 para sa umano'y generous donations ng kumpanyang nagpapaupa sa mga establishmento. Generous donations. Sa ni-raid na compound. Sinusubukan pa namin makuha ang reaksyon ng hepe ng Regional Highway Patrol Unit 3. Pero sabi ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, siyempre kung alam mong illegal ito, bakit kailangan magbigay ka ng appreciation? Diba? So,
check natin yun. Kung gaano ka generous o gaano kalaki o paano ang tulong na ginawa din, malalaman natin yan. May generous Kinasurpresa ang tao donation. ang mga dokumentong nakita sa isa sa mga dormitoryo. Appointment papers ito ng isa umanong executive assistant sa Malacanang sa opisina ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Ayun. Nagpetsa itong January 4, 2021. Meron ding affidavit of support na permado umano ni Roque nung wala na siya sa gobyerno. Nakasaad dito, nasasagutin niya ang gastos ng dati niyang executive assistant sa biyahe nila sa Europe o Ayun. nakarang taon. Yun nga yung nakakapagtaka. Bakit nandito yung mga documents na yun? Sabi ni Roque, abogado siya na nagpapaupang kumpanya sa isang court case pero wala raw siyang kinalaman sa Pogo operation. Huwag daw haluan ng kulay ang nakuhang appointment papers ng kanyang tauhan nung siya ba ay nasa Malacanang. Alam Sabi ko na po. empleyado yan, no? Apo. Pero matagal na pong hindi siya nagtatrabaho sa akin. Tingin ko po kasi nag-aaral siya somewhere dyan sa Clark, no? Baka nakitira po siguro dyan. Sa isa pang gusali, nakuha ang mga latigo na pinaniniwalaang ginagamit sa pag-torture sa mga empleyado. May mga latigong nakuha Meron po. din natagpo ang mga gamit na pang text blast o pagpapadala ng maramihang message ng mga scammer. Kinolekta rin ang mga papeles para May matukoy pang-troll, ang mga sangkot sa text pagkuha blast. at kanilang mga koneksyon. Sa isang pahayag, umapila ang Chinese Embassy sa gobyerno ng Pilipinas na iba na ang Pogo. Wala ang nilang basihan ang mga paratang na nag-uugnay sa China sa operasyon ng Pogo. Mahigpit daw na ipinagbabawal ng mga batas sa China ang anumang uri ng sugal. At meron anilang ebidensya na nagsasangay ito sa iba pang krimen tulad ng kidnap, ransom, human trafficking at murder. So yun po mga kababayan, ang report ng GMA. So nagtaka pa kayo mga kababayan kung bakit po lumakas yung Pogo operations during the time of Maudigs. At talagang nagfiesta sila ngayon. Nagfiesta sila noon pala. O ngayon, kasi nagkakabukingan na po with the operations na ginagawa ng PAOK, biglang nagpalabas po ng statement yung Chinese Embassy para mag-Poncio Pilato. Sabi niya, no, report mga kababayan ng Inquirer, Beijing urged Manila on Friday to immediately ban online gaming operations, saying these were a social ill that was harming the interests of both countries and were being linked to baseless accusations and smears against China. Nabuking kasi po mga kababayan, kaya nagpunsyo Pilato yung China. Pero anya Mr. Maravillas, anong mangyayari doon sa mga documents na nadiscobre? May pirma si Atty. Harry Roque. Hayaan muna natin yung ating mga authorities. Maglalabas na lang po ng official statements yung PAO. May pananagutan ba si Atty. Harry Roque? Tama po? Gaano kalalim kung may involvement siya? Gaano kalalim ang kanyang involvement sa operations ng Pogo, illegal operations ng Pogo dito sa ating bansa? Yan ang hihintayin po natin mga kababayan. Ayaw naman po natin na maghaka-aka. Tama ba? O magpalabas ng kung anong mga insinuations. Mas maganda, official statements po mula sa ating mga authorities. Kung may pananagutan ba si Harry Roque, edi face the music. Tama? Para niya Mr. Maravillas, nakikita ko na ang mga susunod na pangyayari. Baka maharap din sa kaso. Yan ang hanap nila po, mga kababayan. Matulad na kay Maudigs. Si Maudigs sa ICC. Tapos yung kaibigang si Pacquiao sa Amerika, pagkatapos dito sa local court, wanted na. Baka niya Mr. Maravillas with his evidence na mga documents na na-discovery ng ating mga authorities. Ang susunod na niyan si Atty. Harry Roque. Tingnan natin mga kababayan kung papunta doon ang direksyon. O ngayon, tungkol naman po kay Pacquiao, ito ngayon yung mga latest na balita. Yung mga pulis po na naatasan na mag-serve po ng warrant of arrest kay Pacquiao, na-relieve po sa kanilang posisyon
Ano niya, Mr. Maravillas, yung nangyari? Tingnan natin dito sa balita, bakit nagkaganon? Ito po, cops in Kibuloy arrest try, relieved from post. Ngayon pa lang po. Bakit naman niya, Mr. Maravillas, nagkaganon? Parang lumalabas na mali pa yung ating mga kapulisan. Under order sila na iserve yung warrant of arrest. Alamin muna natin mga kababayan yung kwento kung bakit ba nagkaganon. So sabi dyan, several police personnel including 3 officials have been relieved from their post as the Philippine National Police investigates the alleged violations during the serving of an arrest warrant against fugitive televangelist Apollo Kibuloy. May reklamo kasi. Nagreklamo si dating Pangulong Digong, sumobra daw, overkill. O di ngayon, para fair, siguro ito na ang ginawa na aksyon ng pamunuan ng PNP para walang masabi. O di i-relieve natin na niya yung mga involved na police, magsagawa tayo ng investigasyon. Ayos lang po yon. Sabi ko nga, sa susunod, para hindi na mabulabog, isang squad lang ng NBI. Ang mamuno po si bagong appointed na NBI director na si retired Judge Jaime Santiago. Kasi yun po, sharpshooter yun po. At saka judge, alam ang batas. Tama? Walang reklamo sila. Bakit niya binigyan mong emphasis, Mr. Maravillas, yung pagiging sharpshooter? Yun ang talagang abilidad nun eh. Sinasabi ko lang na sharpshooter si SPO4 dati, Jaime Santiago. Pero hindi ko man sinabi na shoot to kill. Kasi walang policy ganon ang ating gobyerno. Ang may ganong order noon, si Maudigs. Pero ngayon, wala ngang namatay po, walang nagpaputok, may reklamo siya. Overkill daw, mga kababayan, sumubra. Pero nang mamatay yung 20,000 na mga suspected drug courier, walang overkill. Yan ang problema dito, mga kababayan, sa mga taga Finta Kingdom. Masyadong entitled po. O ngayon, may violation yata ng kanilang karapatan. Pero nung panahon ng drug war, walang na-violate po. Ayos na ayos lang po yung EJK. So sabi dyan sa balita, speaking to reporters on Friday at Camp Crami, in Quezon City, PNP spokesperson Police Colonel Jane Fajardo said, the officials who were part of the police team that attempted to serve the warrant of arrest against Kibuloy were administratively relieved from their post. Tinanggal po. Bakit? Inutusan lang anya naman kami, hindi man kami pupunta doon ng isang batalyon, 2 batalyon, kung walang nag-utos sa amin. Pero ganun talaga po eh. So yung mga nirelieve na mga officials po ay sina Police Regional Office 11 Director Police Brigadier General Aligre Martinez, PNP Directorate for Operations Head Police Major General Ronald Lee, and Intelligence Group Director Police Colonel Edwin Portento. Talaga niya, Mr. Maravillas, very influential si Pacquiao. Relieve agad yung mga opisyal, may-ari po ng universe. Ngayon hindi ma-relieve po. Dagdag pa mga kababayan ni Fajardo na 9 members ng Criminal Investigation and Detection Group, 2 from the Special Action Force, and 1 from the Traffic Enforcement Unit were also relieved. So inalis muna sila, mga kababayan, to give way for the investigation that we will conduct para ma-determine kung may mga lapses, may excessive force, or if there was negligence of supervision po. So pag hindi naman po na wala namang nakitang lapses at na-assess na po na
Tama lang yung puwersa na pinadala. Ibabalik man lang nga sila. Sigurado. Kaya lang, ginawa ito mga kababayan para wala nang masabi sila. Tira niya, Mr. Maravillas, lagi yan may masasabi. Pinagbigyan para sabi nila, kinonsinte. Tama? So sabi ni Fardo, the probe would allow the PNP to assess what really happened anya during the June 10 attempt by the police to arrest Kibuloy on charges of human trafficking and sexual abuse. Nagreklamo kasi si Maudigs, kinundi na niya na yung operations daw against Kibuloy ay overkill. Gumamit ng excessive force para pumasok sa properties ng Kingdom of Jesus Christ sa leader. Pero sabi naman po ng PNP na yung warrant of arrest niya in operation against Kibuloy, legal anya naman yon. The PNP stands by its position that what we have implemented is an arrest warrant validly issued by our courts. Ngayon, yung PNP, nag-file na rin po ng charges against 6 of Kibuloy's supporters after their alleged attempt to attack authorities. So yon, mga kababayan, di niya Mr. Maravillas, masasabi mo dyan, pinagbibigyan lang po yung reklamo ni Maudigs para hindi isipin mga kababayan ng dating Pangulo na hindi umaaksyon sa kanyang reklamo. Tama ba? Pero next time mga kababayan, malamang machichimpuan din ng ating mga authorities itong si Pacquiao para papanagutin mga kababayan doon sa mga kasong isinampa sa kanya. Tama pa? O ngayon, idagdag ko na lang po itong balita. Yung sikat na singer pong si Angela Bofill, na mayapa na pala po. Yan yung balita ngayon. This time, I'll be sweeter singer Angela Bofill dies at 70. Paborito ko kasi siya mga kababayan, napakaganda yung mga awitin niya. At yung This Time, I'll be sweeter, isa siya sa mga gustong-gusto kong awitin niya. So yan yung kinonfirm ng kanyang manager na si Rich Engel. Sabi diyan, on behalf of my dear friend Angie, I am saddened to announce her passing on the morning of June 13, the first post read, adding that the singer's funeral will be held at St. Dominic's Church in California on June 28 at 1 p.m. So, with a career spanning over 4 decades, Bofill released some hits including I Try, Angel of the Night, You Should Know by Now, and Tonight I Give In, that most Filipinos have come to love. The American singer-songwriter was a frequent visitor to the Philippines, with her last appearance being 20 years ago when she was invited to perform in a concert at Merck's in Greenbelt. So yan po ang malungkot na balita. Kasi siyempre, paborito nating singer. Napakaganda niya na kumanta. Ayan man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.